Okay, may nakalap akong mga tseka. May mga nag-atsu-tsu na mga puting lamok, puting puting itik, at kung sino-sino pa na mukhang mai-impeach ang ating papshi. Kung hindi niyo napanood yung discussion nito ng ating itong main topic, ay abangan nyo na lang or panoorin nyo na lang yung shorter video. Sa mga nagrereklamo na mahabang ating live, ayoko rin ng mahabang live na nangangalay ang pangako, no? Masakit sa puwet ang umupo ng isang oras dito, no? Akala nyo na masaya ang ganito. Hindi. Nilalagay ko pa sa peligro ang buhay ko kakadaldal, no? Nasasagasaan ng mga mga salot na politiko at ng mga personalidad na mga shady. So, panoorin nyo na lang yung mga recorded vlogs natin, yung discussion nito. But in the meantime, pag-usapan po natin yung mga nakarating sa aking check, ha? Na si Papshi ay mukhang nalalapit na ang pagkaka-impeach or pagkakatanggal sa pwesto. Ay, paano yan? Nilakihan ang budget niya. So, makakapag-lamierda pa si Papshi. Balita ko ngayong September 25th, pupunta yata na Singapore, attend ng Formula 1 Grand Prix. Yung nakaraang travel nila last year, gantong panahon din yata yun, or maybe earlier, nung babago siyang upo mga August kung hindi man September, yung ginanap din of Grand Prix sa Singapore, na hindi naman pala yun official visit or whatever. Parang naggala lang, kaya lang na-booking kasi may mga nag-upload ng picture na pati yung girlfriend ni Sandro kasama, yung starlet na host ngayon ng Itbulaga. Kasama doon, no, nagbo-wine-wine sa papasosyal. Hindi yun official visit, pero bigla pa lang pumunta ng Singapore para biglang palusot ng Malacanang noon. Kasi ifa-follow up, galing na pa ng Singapore and then bumalik ulit for that Formula 1 race, car racing. Bumalik lang daw doon para pagtibayin at makakaharap daw ulit ang mga billionaires ng Singapore doon sa Formula 1 Grand Prix. O pagtitibayin daw yung mga napag-usapang mga pledges para sure daw na ang tanong na yung mga billions or millions of dollars na pledges at least doon sa Singapore na yun since 2 beses pumunta last year, natuloy? Or nasayang lang ang pera ng taong bayan sa biyaheng iyan? Siyempre yung kanilang hotel accommodation, baon, pagkain, di ba? Ano pa, yung fuel ng eroplanong gagamitin, yung oras na ibinabayad sa kanilang pagtatrabaho pero naglalamierda. Dahil dito sa mga maraming katiwalian, kahit na pagtakpan ng mga ensaymada vloggers na umatake ngayon kay Miss Sass, at sa mga nagki-criticize kay PBBM, lalo na mga DDS na katulad ko, DDS vloggers and vloggers, eh, 'di ba, mukhang napipinto ang pagwawakas ng administrasyon. Mukhang mapapaaga. Gusto niya bang mapaaga ang administrasyon ni Papshi? Hindi niya matapos ng hanggang 2028? Handa ba kayo magtiis hanggang 2028? I-comment nyo dyan sa comment section, ha? So may mga narinig akong ugong-ugong na mukhang hindi matatapos ni Papshi. Baka nga daw hindi abutin ng 2025 ang kanyang administrasyon. So ano ang basihan? At mukhang nagsisirculate ang ganitong chika. And take note, hindi lang sa akin ito nakakarating. Eto, may isa akong nakita, kaaway ni Manang Gwen Narcisa sa Cebu. To those who sent messages asking me if it is true that President BBM will be impeached or masisipa sa pwesto, I have no answers for you. I am busy fighting for the future of my home province. So may mga nagtatanong din kay Miss Rowena Burden kasi kalaban to ni Governor Gwen Narcisa ng Cebu. Garcia pa. Sorry naman. Gwen Garcia ng Cebu. Siya yung magpapapress con, may update, ha. September 26 na yata, hindi September 30. Alin man sa September 24 or September 26, pero feeling ko September 26 na. Ni-reschedule niya yung kanyang press con. Marami siyang isisiwalat laban kay Governor Gwen na kumbaga ay gobernadora ng Cebu na mukhang suportado ni Papshi at ni Madam Rellenong Palaka or protektado. So, sabi niya, huwag niyo akong tinatanong kung mai-impeach, wala akong maisasagot dyan. Busy ako sa aking, di ba? Sa aking laban para sa kinabukasan ng Cebu City. Sabi ni Miss Rowena. Eto pa, hindi lang si Miss Rowena ang parang maraming kumukontak sa kanya or maraming, di ba? Nag-uusap na mukhang si Papshi ay hindi magtatagal sa pwesto. Direct Daryl nag-post nito.
about VP Sara. Office of the Vice President picture ni VP Sara, the most trusted Filipino public servant. Kahit na kine-question ng mga dilawan ang kanyang contingency funds, not contingency but confidential funds na hindi i-disclose kung paano, even contingency, hindi rin naman malalaman kung paano ginagastos eh. Yung contingency parang ano yun eh, reserba for emergency, yun, emergency funds. Iba kasi yung emergency funds or contingency funds sa confidential. Sabi ni Direk Daryl Yap, the most trusted Filipino public servant. Hindi ba si PBBM ang most trusted? Soon President Inday Sara Duterte. Soon. Hindi po kasi soon, Direk Daryl Yap. Hello. Hindi kasi soon ang 2028 eh. Tagal pa ng 2028, 5 taon pa yun. 2023 pa lang tayo, di ba? 2028 minus 2023 is 5. 5 years pa. Baka magkamali tayo ng math, no? Ano ba? 4 times 40, 1/6. Pero sabi ni Direk Daryl Yap, take note, ang ginamit niyang word ay soon. Nalalapit na. When kaya? Next year kaya, 2024? Or mga 2025? Kasi medyo hindi rin ikasasaya ng taong bayan kung ang gagamitin sa election ng 2025, which is senatorial elections, ay smart magic pa rin. Isa ito sa mga pinangako ni PBBM na, 'di ba? Kung hindi man niya pinangako, it's given na ayaw niya sa smart magic. 6 years siyang nakipaglaban simula 2016 nung sinabi niya na dinaya siya ni Lugaw allegedly. Right? Na siya ang totoong vice-presidente at hindi si Lugaw. 6 years siyang nakipaglaban, nabigo siya. Natapos ni BFF kong si Lei Ini ang 6 years term as vice president. Sipin nyo kung gaano kabigat yun. At even Ma'am Shi, nung in-interview ni Boy Abunda, sabi niya, try nyo kayang maranasan na matalo ng, 'di ba, ng matalo sa eleksyon at 6 years na ma-stress. Parang ganun yung message ni Ma'am Shi nung tinanong siya ni Boy Abunda. Nakapula si Ma'am Shi ng dress. So parang traumatic sa kanilang mag-asawa yung 2016 hanggang 2022. Napakikipaglaban ni Papshi, wala siyang trabaho, wala siyang source of income, milyones ang ginastos niya for recount. In the end, si Lugaw pa rin ang pinronounce as the legitimate vice president noong 2016. Traumatic yun. Oh. At sino ang culprit sa dayaan? Allegedly ang mga dilawan at ang sindikatong Smart Magic at Comelec. Galing mismo sa bibig ni Papshi. Tapos ngayon nakaupo, deadma. Tapos sa paparating na 2025 elections, mukhang smart magic pa rin ang mamamayagpag. Nasaan na ang pangako mo, Papshi? Naliliwakin na ang smart magic at mga sindikato dyan sa Comelec. Anong tamis? Huwag na kumanta, walang pakulay, mami. Bakit kaya soon, mga ate at kuya? Mai-impeach ba si Papshi? Kasi yan lang yung pwedeng measures para matanggal siya, or measure para matanggal siya, or ang tawag dyan, solution, if you may, para matanggal ang isang nakaupong presidente. Immune sa kaso si Papshi. Hindi siya pwedeng sampahan ng kaso, makulong. Ang dapat gawin, impeach, provided na na-violate niya or meron siyang mga na-violate sa Constitution at may mga grounds para siya ma-impeach. Betrayal of public trust, bribery, culpable, whatever, violation of Constitution, so on and so forth. May mga grounds para ma-impeach si Papshi. Meron na ba? Malapit na ba yan? Sino kaya ang magsasampa ng kaso laban kay Papshi? At ano pa ba? Napakarami na bang violations ni Papshi? Magbigay tayo ng example aside sa mga na-discuss ko. Pati yung Oka-Okada pa nga na yan, di ba? O, ano pa? Mukhang marami. Anong incompetence si Papshi? O, again po, nabalitaan natin na dadagdagan ang next year's budget ni Papshi, 2024 budget, para sa kanyang intelligence fund
or confidential funds, dadagdagan din. Dadagdagan din ang budget ng Office of the President, ang Malacanang. Dadagdagan din ang kanyang biyahe, budget sa biyahe mga ate at kuya. Oy, ang bongga naman ni Glenn Watanabe, thank you. Bonggang bongga, thank you. Akala ko 0 na ang ating live. Okay. 'Di ba? Dadagdagan ang kanyang travel expenses next year. Yung puro travel niya last year at ang mga travels niya ngayon na wala namang fruition, if you may, wala namang ibinunga, mga ate at kuya. Naramdaman ba natin yung mga pledges ng iba't ibang bansang pinuntahan ni Papshi last year and earlier this year? May mga pumasok na bang pangako ng mga mamumuho ng banyaga, if you may? May mga foreign investors na bang pumapasok sa Pilipinas? Naaakit na ba sila sa 60-40? May mga nagsusulputan na bang mga investments ngayon sa Pilipinas, like maybe electronics company at kung ano-ano pa na mga foreign investments? Parang wala pa naman. Nakailang biyahe na si Papshi. Hindi la ang isang dosenang biyahe ang pabalik-balik na nga ng Amerika si Papshi. Ito papunta na nga ng Singapore. Dinagdagan, wala namang nagbunga sa biyahe niya. Dinagdagan pa ang budget niya next year sa kanyang biyahe. Bakit? Fruitful ba ang biyahe niya ngayon at nung nakaraang taon para dagdagan ang budget niya next year? Tingnan nyo naman, kung dadagdagan ang budget ni Papshi next year para sa kanyang mga susunod na biyahe next year, tingnan nyo ang pinamumunuan niya na Department of Agriculture. Babawasan naman ng budget. So ang problema natin sa agrikultura, problema sa bilihin, sa mga pananim, crisis sa bigas, sa pagkain, sa halaga, sa presyo ng karne, isda, lahat na. Nasusolusyonan ba niya? Hindi na nga masolusyonan, binawasan pa ng budget itong mga agencies na to. Agriculture and Fishery Regulatory Support Program, binabaan ang budget, kaya may arrow down. Irrigation Systems Restoration Program, binawasan din ang budget ni Papshi. National Dairy Authority, binawasan din. Siguro ito yung mga pagpaprocess ng mga dairy products like mga gatas ng mga baka, kambing, whatever. Philippine Carabao Center. Diyos ko, kilala tayo sa hayop na kalabaw, di ba? Masarap naman ang karne ng kalabaw, mga ate at kuya, lasang gatas nga eh. Medyo milky yung... Nakatikim na ba kayo ng ng meat ng Carabao? Masarap, gusto ko siya. National Meat Inspection Service, naku po, hindi pa tapos ang problema natin sa swine flu. African swine flu. Ang mga babuyan ng iba't ibang probinsya, may mga probinsyang tinamaan, nilibing na lang yung kanilang mga alagang baboy kasi hindi pwedeng ibenta ang karne dahil nga may swine flu, may swine fever. Fertilizer and Pesticide Authority na malaking tulong sa mga farmers natin. Pataba, pangontra sa mga insekto or peste ng pananim, binabaan ng budget. Fiber Industry Regulatory Program, 5 million, binawasan pa nga, binabaan. Iyan, DA agencies programs to suffer budget cuts in 2024. Ang budget ni Papshi sa travel niya next year, dinagdagan. Pero yung pinamumunuan niyang Department of Agriculture, binawasan, may budget cut next year. Mas importante ang pamamasyal ni Papshi next year kaysa sa problema natin ngayon sa agriculture, problema natin sa pagkain. Yung fiber industry, I would assume ito ay mga yung mga abaka, pinya, right? Kung ano man yung for textile, sako pala yan ng DA. Papshi, hindi mo kayang kontrolin ang presyo ng bilihin, yung decision mo sa price ceiling, price floor na yan ng bigas. Hindi yung totoong solusyon. Yung umimik na pinklawan, sinipa nyo, si Dizon ba yun? Sinipa ninyo dahil kumukontra sa inyo. Hindi ka effective na DA secretary. Effective ka pa bang presidente, Papshi? Effective pa ba siyang presidente? Dadagdagan ang budget sa biyahe. Pero ang problema natin sa pagkain na pangangailangan natin araw-araw, hindi yan nasusolusyonan? Effective pa ba siya? Magtitiis pa ba ang mga Pilipino or dapat pang magtiis ang lahat hanggang 2028? I-comment dyan sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.